Hey Ma'am VA here. So, it's been a long time since the last time na nag-upload ako sa channel ko. And nakalipas na ang New Year, Pasko, and now Valentine's Day. So, Happy Hearts Day sa ating lahat. I do hope na nasa maayos at nakalagayan. And right now, kwento ko sa inyo kung bakit ako nag-put up ng mini sari-sari store. So, as you all know, I've been doing virtual assistance for almost 3 years na. And I really love this opportunity. As much as I want to share this to all of you, ay hindi ko magawa kasi wala pa akong time or consistency, wala pa akong energy to put up a content. And ito muna yung gusto kong gawin, mag-share na lang muna siguro para ma-inspire kayo paano mag-start maging isang virtual assistant. And dito sa video, isi-show ko sa inyo yung mga channel na trusted na pwede nyong panoorin, magkaroon kayo ng idea and mag-explore kayo sa sarili nyo. So yeah, andito yan, check nyo lang. Bali, nag-put up talaga ako ng mini sari-sari store kasi pangarap ko talaga to. Char, hindi. Gusto ko din, may desire din ako magkaroon ng mini store or mini grocery soon if papalarin, if loloobin ng Panginoong Jesus, why not, diba? So, nag-sari-sari store na rin ako before pero hindi ganito kalaki or ganito, kumbaga mas maliit noon, maliit pa rin yung first child ko. And then, ginawa ko to ngayon kasi nag-decide ako na i-put up tong sari-sari store na to kasi burnout pa rin ako sa pagiging VA. Like, siguro, PPD pa rin, nararanasan ko pa din since my kid is still 2 years old. Diba? So, mahirap. And as a virtual assistant, ang daming struggle. And akala nung iba madali lang maging virtual assistant. Though it's easy, it's not. Promise, it's hard to be a virtual assistant. Kaya siguro, nag-try ako maghanap ng ibang mapaglilibangan. Kasi nga, hindi ko din naman afford yung mag-vacation, travel, kasi meron pa akong binabayarang lupa, and at the same time meron din, dahil nga hindi rin ako makapag-focus ng almost 8 hours sa pag-work as VA, kaya malakas yung loob ko na mag-put up ng mini sari-sari store kasi marami akong time kasi I'm just working 4 hours lang, and minsan natatapos ko to ng less than 4 hours din kasi napakapait din ng client ko, and so thankful kay Lord dahil may ganun yung sitwasyon ko sa mga clients ko kasi tatlo silang part-time, 1 hour, 1 hour, and then 2 hours. O diba, pak? Kaya naisisingit ko tong sari-sari store na to. Itong pwesto ng mini store na to ay hindi sa amin. Bali, kami yung caretaker ng lupa. Kaya I took the opportunity para makapagbenta and mag-generate din ng income. So, yun. Medyo malayo yung bahay namin dito. So, there are times na umuwi ako dun sa bahay namin para tapusin yung work ko. And then, after nun, pupunta na ako dun sa bahay namin and gagawin ko na yung task ko. And kailangan ko yun ma-accomplish within the day. And then after nun, babalik na nga ako sa store para gawin yung mga obligations ko dito. Although hindi madali yung situation, pero kailangan kasing mag-pursue. And if susuko tayo, there are times na tao lang tayo, we're just human. And also as nanay, diba, hindi madaling maging nanay. Meron tayong mga trabaho sa bahay, kailangan natin intindihin yung sarili natin, kailangan natin tapusin yung trabaho natin, kailangan din natin i-priority yung ibang aspeto ng buhay natin. So it's really difficult to be a nanay, to be a mother. So as long as na we are willing to tackle the day with perseverance and be optimistic na lang sa mga bagay na nangyayari sa atin, even though mahirap, even though hindi na-enjoy minsan, it's part of life talaga, and it's not always happy or joyful ba. So just let us thank the Lord dahil meron tayong opportunity na ma-enjoy yung buhay na meron tayo. And though sometimes hindi mahirap yung or hindi madali yung sitwasyon natin,
let's always look at the bright side of life. Katulad nitong pag-virtual assistant, di ba? So, ayan, umiksen na nga yung anak ko dahil gusto niya ng Mentos. Binigyan ko muna siya and nakakatuwa lang din kasi sa mga gantong paraan nakakatipid na din. Although, malaking bagay na rin kasi imbis na bibili sa ibang tindahan, yun, ikaw na lang din ang magpo-provide para sa pangangailangan nyo. So, pag nagkaroon ka kasi ng tindahan, malaki din yung matitipid mo. Kikita ka rin, at least 10% na puhunan. So, let's say 1,000 yung puhunan. Ang kikitain mo dun is 100. Although, maliit lang yun. Pero, kapag naipon mo yung 100 a day, diba, nasa 3,000 na din yun. So, it depends sa sitwasyon natin sa buhay. Kung sa akin nagwo-work ang mini store, maaari sa'yo na mas may kakayahan, pwede siguro magtayo ka ng mini cafe. Or kung talagang let's say may malaki kang budget for your small business, pwede kang magtayo ng mini resto. Bali kung saan nga natin kayang magsimula, di doon tayo magsimula. Kung ano yung kaya natin, din yun ang i-pursue natin. Sabi nga, di ba, get out of your comfort zone para tayo ay magtagumpay sa buhay. So, we need to take risks. So yeah, we need to take risks and huwag natin kalimutan na meron tayong Diyos. And siya yung tutulong sa atin para makonquer natin yung mga challenges natin. I may have burnout right now. I may be experiencing PPD. I may not have a strong support system. Pero I know that time will come na matatapos ko yung challenges ko. Yung journey ko sa pagiging VA ay magkakaroon din ng success someday at itong mini store na to. Hindi ko alam if what will happen the following months or whatsoever, but one thing for sure is no matter what happen, ipupush ko yung pagiging VA ko, and I really love the flexibility na binibigay ng pagiging virtual assistant, and itong mini store na ito may pagpatuloy din. And yan, so maraming salamat dahil ikaw ay nakinig sa akin. Hope na may natutunan ka. And please comment na lang din sa baba kung ano yung gusto mong i-content ko. And yeah, I will really try, or gusto mong i-highlight ko na topic or whatsoever na makapagbibigay sa inyo ng inspiration, ma-pursue ang inyong virtual assistant. So yeah, thanks for watching. Bye-bye. Have a great day. And please don't forget to subscribe sa channel and be inspired.